Mahigit 3 linggo na sa evacuation center ang ilang taga-Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero may problema raw ang iba sa sitwasyon sa kanilang palikuran. Mula sa Legazpi Albay, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ivan, mahigit 6,000 tonelada ang nai-record na sulfur dioxide emission kahapon. Yan na raw ang pinakamataas mula noong January 16. Ang mga evacuees naman, ilan sa kanila may iniinda umunong problema sa palikuran. Para sa mga evacuee na mahigit 3 linggo lang nasa Barrio Elementary School, Kamalig, Albay, wala raw silang naging problema sa supply ng pagkain at tubig. Yun nga lang, medyo di na raw komportable ang paggamit ng palikuran. Lalo na sa mga may edad gaya ng 77 anyos na si Alejandria. Ang mga toilet bowl kasi, puro pambata. Mahirap talaga. Maliit. Kuan, maluyan ang pagkuha ko. Ang turog, ang pag-agi ko. Mahirap na. Ang mata ko. Ano pong sabi ni nanay? Baka siguro po, pinapaliwanag po siguro na yung pag nagsisiyar siguro siya, pag umupo siya, medyo nahihirapan siya kasi dahil sa edad niya, yung tuhod niya, yun mahina na. Kasi dahil 77 years old na si nanay. At nagkakaroon na raw ng mga pagbabara. Siguro po, kaya di kaagad nag-plus. Kasi maliit siguro po. Basta sabi ng teacher, ganyan daw yan talaga. Nag-aapaw daw dito sa floor. May ibang room na medyo bara siya na kasi ang isang family mga nasa 30 to 40 individual. Estimate po mga nasa 10 family ang per room. Kasi ang kasi niya, kung maliit ang imbakan sa ilalim, magpupuno po talaga siya. Yun po ang siguro ang cost kayo. May mga nagawa namang malaki-laking toilet sa paaralan pero di pa rin nagagamit. Ayon sa Albay PDRRMO, ganyan din ang idinaraing na problema sa iba pang evacuation center sa probinsya. Bagay na pilit daw nilang tinutugunan. We are in contact with the Office of Civil Defense. Nag-commit naman sila ng kanilang ding resources upang matugunan yung kung ano man kakulangan. Nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon. Indikasyon ng mataas na antas ng aktibidad. Sa pinakauling pagbabantay ng PHIVOLCS, umabot sa 6,110 tons per day ang nai-record na sulfur dioxide emission kahapon. Doble sa inilabas na asupre kahapon at pinakamataas na naitala mula nitong January 16. Right now po nasa state of eruption ng Mayon volcano, so open po yung vent. So panay freely nakakalabas itong mga volcanic gases. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang pagbuga ng lava dome at pag-agos ng lava, kasama ang 261 na rockfall events at mga uson o pyroclastic density currents. May katamtaman ding pagsingaw na napapadpad sa mga bayan sa Timog Kanluran. Namamaga pa rin ang bulkan. Kaya nga po natin i-emphasize na lagi dapat po walang tao doon sana po talaga walang tao doon sa loob ng 6 km permanently. Tuloy-tuloy ang drone surveying ng PHIVOLCS sa Mayon upang maimapa ang lawak ng lava flow at pyroclastic density current o uson. Habang sa mga komunidad sa palibot ng bulkan, namahagi sila ng mga ash pan na panukat sa ibinubugang abo ng Mayon. Mahalaga raw ito sa patuloy na pag-monitor sa bulkan at sa pagpapatupad ng nararapat na mga hakbang sa kaligtasan. Kaugnay nito, Ivan, ay pinapayuhan ng lahat na laging maging alerto at umantabay sa abiso ng kinauukulan. Mula rito sa Legazpi, Albay, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Oscar Oida.